Happy weekend po sa inyong lahat dyan. Sana kayo ay nasa maayos at mabuting kalagayan habang nanonood po ng Usapang Tito Manny. Pero bago po ako magpatuloy, if you are new to my channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload sa araw-araw. Okay, gusto ko rin po munang magpasalamat kay Emily Zipagan. Salamat Emily dun sa pinadala mong super thanks. I appreciate it at salamat din sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Okay, napanood nyo na ba yung bagong trailer teaser ng pelikulang Martyr or Murderer ni Direk Daryl Yap? Kung hindi pa po, panoorin po natin ito. Okay, yan po ang kanyang teaser. At diyan pa lang sa maiksing video clip na yan, medyo malulungkot na tayo. As you well know, yan po ay nangyari sa Hacienda Luisita. Hindi po ba nakakalungkot at nakakagalit na makita yung ating mga farmers being treated this way? Pinaulanan ng bala, pinagbabaril na akala mo sila ay mga hayop. Apakasakit pong isipin yan. Yan po ay nangyari sa asyenda na pagmay-ari ni President Cory Aquino. Ang matagal na po nilang ipinaglalaban, ang maibigay sa kanila, yung para sa kanila ay nararapat dahil may usapan po dyan na after a certain period of time, ipapamahagi po sa mga magsasaka yung portion ng lupa na kanilang sinasaka na hindi po nagkaroon ng katuparan. Meron po akong in-upload na video, mga 5 months ago yata yun. Ilalagay ko po yung link sa description box. And if you have time, panoorin nyo po yun. Yung video ko pong yun ay may title na Ang Lihim sa Likod ng Hacienda Luisita. It is a must-see. Hindi ko po sinasabi na paniwalaan nyo yung video, pero I want you to decide for yourselves kung may katotohanan yung mapapanood nyo. Pero dito pa lang, sa video clip, sa teaser ng Martyr or Murderer, makikita po natin na totoo yung nangyari dyan sa Hacienda Luisita. So ngayon pa lang, pinakaaabangan na po natin yung pelikulang Martyr or Murderer. Malapit na po yan. Itong Febrero, papalabas na po yan. Diyan natin malalaman kung aling side ng history ang nagsasabi ng totoo. Yung mga ibang pelikulang sasabay sa showing ng Martyr or Murderer, alam na po natin yung kwentong yon. More than 3 decades yun ang sinaksak nila sa ating isipan. Now is the time para malaman po natin yung kabilang panig, and it is up to you to decide kung alin sa mga istoryang ito or kung aling history ang inyong papaniwalaan. At sana mapanood din to ng mga Pinklawan, Dilawan, Anti-Marcos, yung masyadong tumitingala sa Aquino family. Panoorin nyo po ito. At sana pag pinanood nyo ito, buksan nyo yung inyong mga isipan. Si Cory Aquino nga ba ay talagang makabayan, makapilipino? Mahal niya ba talaga ang mga mahihirap nating mga kababayan? Kasi kung malalaman ninyo yung istorya dyan sa Hacienda Luisita, magtatanong kayo sa sarili ninyo. Bakit ba sa napakalawak na lupain ng Hacienda Luisita at meron namang usapan between the farmers and the owners of this hacienda, bakit po hindi nila tinupad yung kanilang pangako? At bakit din doon sa nilagdaan na batas ni Cory Aquino, in-exempt niya ang Hacienda Luisita? At yan ang presidenteng inyong tinitingala? Ang presidenteng gusto nyo pang gawing santa?
So kapag pinalabas na po ang Martyr or Murderer, I highly recommend for you to watch the film. Alam na po kasi natin yung istorya ni Ninoy Aquino doon sa naratibo ng mga Dilawan. Dito naman sa side ng mga Marcoses, malalaman naman natin ang kanilang side of the truth. Dahil sinasabi ng direktor ng Project ASN, ang pelikula daw nila ang tatapos sa lahat ng kasinungalingan at yun daw ang katotohanan. Pues alamin po natin kung aling istorya ang nagsasabi ng totoo. After naman po ni Cory Aquino, segue naman tayo kay Ninoy Aquino. Ito po kasing si Ninoy ang sinasabing hero daw. Pero masasabi ba nating hero ang isang tao na gustong illegalize ang Communist Party of the Philippines? Unless kayo ay makakaliwa, para sa inyo, oo, hero nga si Ninoy Aquino. Doon naman sa mga hindi pa nakakaalam sa bahaging ito ng pagkatao ni Ninoy Aquino, panoorin po natin ito. I don't know why Americans do not seem to realize the danger of a communist rebellion. Ever since Vietnam, you've been trying to close your eyes to the danger that arises from communism. And we people who are fighting communism every day, who are facing possible liquidation every day, that if we do not weaken the NPA, later on, they'll be marching in our streets here in the city again and proclaiming the takeover of the government, as they did in 1970. And as you very well know, bombs exploded in the city. August, September, and October, and Mr. Marcos made me the mud bomber. I am not threatening Mr. Marcos. I am not threatening Mr. Marcos. I am only reiterating my word of advice. If they do not increase the freedoms in our country, then I'm afraid that bombs will burst again. Bombs will burst again. Especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. There may be a difference in ideology and approach, but we are united in one. We are united against the dictatorship. My position is very clear. If we will succeed in overthrowing the dictatorship, we should allow every voice and every idea to ventilate their views in the public market. We should legalize the Communist Party of the Philippines. We should legalize the Communist Party of the Philippines. We should legalize the Communist Party of the Philippines. Doon po sa first part ng video, makikita natin na nagsasalita si Apo Lakay tungkol sa dangers of a communist rebellion. Sinabi pa rin niya na we people, tayo daw, we are fighting communism every day. Totoo po yan hanggang ngayon. We are still fighting against these leftist people. Ano po ang sabi ni Apo Lakay? If we do not weaken the NPA, they will be marching in our streets and take over our government. Ngayon nga nakapasok na sila sa iba't ibang sektor ng ating lipunan at ang mga makakaliwang grupo na nagrarally sa ating mga kalsada. At sino po ba ang may kasalanan kung bakit nag-proliferate, dumami ang mga NPA sa ating kapaligiran? Nakita nyo yung next part ng video, ano ang mga sinabi ni Ninoy Aquino. I am not threatening Mr. Marcos. I am only reiterating my word of advice. If they do not increase the freedom in our country, then I am afraid that bombs will burst again. Ano ang ibig sabihin ni Ninoy? That bombs will burst again. Bakit niya sasabihin yan? If they do not increase the freedom in our country, bombs will burst again. May kinalaman ba talaga si Ninoy Aquino? Bakit ka naman hindi magdududa? Ano ang sinabi niya about legalizing the CPP? Sabi niya, pag nagtagumpay daw sila to overthrow the dictatorship, gusto niyang illegalize
ang Communist Party of the Philippines. So ano nga ang nangyari? When Cory Aquino assumed office as president, ano ang isa sa una niyang ginawa? Pinakawalan niya sila Joma Sison. And from then on, lumaki at lumakas ang puwersa ng CPP at ng NPA. And you say that Ninoy is a hero? Unless, sabi ko nga, kayo ay may pusong makakaliwa at kayo ay sumusuporta sa mga grupong ito. Dahil para sa mga makakaliwa, hero nila si Ninoy Aquino. Hero nila si Cory Aquino. Dahil pinakawalan sila ni Cory. Tinupad ni Cory yung pangako ni Ninoy Aquino na if they succeed in overthrowing the government, they will legalize the Communist Party of the Philippines. Paano nyo sasabihin na hero ang tatay mo? Pinanood mo ba itong mga video ito? Pinanood mo ba itong mga sinabi ng tatay mo? Kayong mga nagsasabing bayani si Ninoy, panoorin nyo itong video ito. Hindi po ito splice. Hindi po ito gawa-gawa lang na video. Coming from the horse's mouth. Siya po mismo ang nagsabi. At ngayon nga, sa programa ng SMNI, yung Laban para sa Bayan, ang daming mga kadre na lumalabas at nagpapatotoo sa hirap na dinanas nila nung sila ay nasa grupo pang iyon. Kung ano ang mga plano ng mga makakaliwang grupo sa ating bansa. Kung ano ang kanilang ginagawa to try to overthrow the government. Bakit sa panahon ito naglalabasan lahat yan? Unti-unting nagsusulputan ang mga katotohanan na pilit itinago ng mga dilawan for 3 decades. All in God's time. Wala pong lihim na hindi mabubunyag. Doon sa mga nag-a-idolize dito kay Ninoy Aquino at kay Cory Aquino, buksan nyo po ang inyong mga mata. Ang dami na pong lumalabas na mga information, mga lihim na nabubunyag sa panahon na ito. So bago po ako magpaalam, gusto ko pong basahin itong comment sa akin ni Rosario Tayawa. Ang sabi po niya, who would tell that ang first cadres ay lilitaw at magpakatotoo o magsasabi ng totoong nangyari at ang totoong mga pangyayari sa loob ng kilusan? Who would know na may SMNI na lilitaw na news channel na sasagupa sa mainstream media? Who would tell na magkakaroon pa na Marcos na presidente? Ibig sabihin, walang lihim na pwedeng itago forever at nasasaad yan sa Biblia, maniwala kayo. Matatagalan man ang pagwawasto ng history, maaayos at maitatama din yan na lahat ng pangyayaring ito, pati na yung pagbubunyag ng katotohanan, is all in God's time. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.